Hi guys! Welcome back sa paboritong podcast ng bayan, ang Epic Technology! Hi, I am Sam. Hi, I'm Michael. Hi, I'm Emmanuel. I am Duel. Hello, and I am Alish. So, for today's agenda, Okay, so for today's agenda, guys, is we will see a comment or we will read a comment dito sa last bid natin, which is ito. Ang sabi dito, nabili niya na daw ba yung iPhone 17 na color orange, specifically orange. Pero hindi siya katignan ng orange. Hindi siya katulad ng sa pink na pag yan mo, ang ganda tignan. Pero pag yung orange, parang parang kinopela na yung coin sa Coco at Selen. Pero baka matay mo yung problema dyan. Ganda-ganda ng orange eh. alam niyo guys, dyan sa RG nyo, minaalala lang akong theory ni Plato, yung ano tawag ko? Nilason yung nakaraan, parang theory of works ata yun. Tama. Ayun, hindi naman ako nagigilig dun eh. Sa bagay, wala tayong magagawa. Ano bang meaning nun? Jimmy Best. Ito. Oh, theory of forms says that behind everything you see, there's a perfect, unchanging version called a form. The physical world is full of imperfect copies. Oh, I see. So siguro para sa'yo, pangit talaga yun, pero para sa kanya maganda kasi yun yung reality niya ng beauty, siguro, no? Ito, for example, all the horses we see are different and temporary, but they are all based on the one true form of a horse. We can see form with our eyes, only understand it with our mind. Okay. Okay, take to believe that physical world is always changing, but the world of form is eternal and more real. True knowledge comes from understanding this form, not from what we see or feel. Okay. So, ang galing no, yung mga theories ni Plato, no, na-apply natin sa totoong buhay. Parang yung yung sikat niyang tawag dito, napag-aralan din natin yung nakaraan yung Allegory of the Cave. Pag-aralan ba yung grade 10 kayo? Kasi kami napag-aralan namin sa Filipino. Pag-aralan niyo ba yun? Ako, Nabasa ko. parang tawag dito, yung Allegory of the Cave. Parang ma-apply natin siya ngayon, ngayong natin, yung mga nakikita natin sa social media ng mga information. Minsan, they are misinformed. Minsan, they are biased, no? Like, grabe. Katulad nung nakita niyo ba yung post ng isang DBS? Nakita niyo yun, yung naniniwala silang may copy daw na royalty sa kanila. But in fact, Royalty? royalty thing. Like yung talagang royalty. Oo, akala nila royalty, pero yun is a porn star, Di ba? What the, di ba? Parang, ang weird nila. So, speaking of that, wala tayong magagawa. Yun yung information na nakikita nakikita natin. Kaya importante talaga yung fact-checking, no? So kasi, sa Allegory of the Cave, parang, there's a prisoners there. Mayroong mga prisoners. Tapos yung mga prisoners na yun, nandun sila sa loob ng cave. Tapos, ang nakikita lang nilang reality ay mga shadow. Yari, shadow ng puno. Shadow ng hayop. So, ayun yung piniperceive nilang reality. Not until one person, umdong ba siya ng cave, tapos nakita niya, hala, ganito pala yung feeling ng may araw, ganito pala yung puno, ganito pala yung hangin, nararamdaman nila. So, siguro, kung ano yung finifeed sa kanilang mga information, yun lang yung tinatanggap nila. Kasi yun lang naman kasi din yung na-perceive nila eh. Yun lang nakikita din na. Kasi kung nakakulong naman sila, wala silang magagawa, nakakulong sila. Unless may gawin silang something para makalaya dun sa piniperceive nilang things. Yes. Kung babalik tayo sa topic kanina, di ba? Parang hindi rin naman kasalanan ng isang tao yun kung ba't sila naniniwala sa ganun. Kasalanan din ang ibang ng society. Ba't ginagawa pa nila yung fake news na gano'n, di ba? Kung isipin natin yung cake as a social media, pwede natin yun. Kung
parang ang society natin ay built na siya sa validation. Kapag kung napapansin nyo, di ba, yung self natin, parang i-pinaform natin siya based sa likes or comments ng ibang tao. Kung yung pwede din yung ano doon, yung tawag nila na looking glass self. So kapag, kunyari, sa friend group ka, kung gusto gusto makasali doon mo, kunyari, yung topic kanina, di ba, sa DDS, nag-uusap sila, di ba? Tapos ikaw, parang against ka doon, sila DDS. So, kung no choice ka na, kasi ayaw ma-kick out sa group, di ba? So, parang iyaan mo na lang yun, parang pipilitin mo na lang yung sarili mo na maniwala sa fake news na yun, para hindi ka lang ma-kick out sa friend group. Yun. Di ba? Kung tatanungin ko sa nanggaling yan, no? Parang galing yan sa cultural roots natin. Yung Spanish and American colonialism. No? Dati, nai-strengthen yung tiwala natin sa mga government, simbahan, tapos sa mga sistema, no? Di ba? Dati, no? So, ngayon, parang napapasa siya from generation to generation na hindi na nagpa-fact check yung mga tao. May tiwala na lang sila sa mga sinasabi ng ibang tao. Lalong-lalo na ngayon sa social media, yung mga fake news. Dali na lang maniwala, no? Kasi parang ano siya yung cultural roots na apektuhan, hindi lang yung mga tao dati, kundi napapasa siya from time to time. No? So, lang ko yung sinabi nila, no? Alam nyo ba, nakaka-apekto rin yan sa behavior ng tao. Kasi dahil sa repeated exposures dahil sa mga fake news, nasi-shape na yung ating mga behavior, mga identity, and yung mga beliefs natin. Kasi baka kadalasan yung tao, kung yung nakikita nila, ay yung pinaniniwalaan nila. Naging independent sila sa nag-trending ngayon. And sama ko na rin yung nakaka-apekto siya sa self-esteem ng tao. So makikita rin sa comments, pag may nag-agree sa sinabi, naging confident tayo kasi may kasama tayong nag-agree sa atin. Kahit na mali yung sinabi natin, may nag-agree sa atin. So isipin natin na, ayun, tama siya. So, kahit katulad sabi natin, nagsabi akong mali yung sinabi ko pero may nag-agree, tapos meron naman nag-disagree sa akin. Tapos yung nag-disagree, tama siya. Pero syempre, inisip kong tama ako kasi may nag-agree sa akin. Syempre ako, magiging defensive ako sa mga ng insecurity, saka identity threats. Nabubus yung ego, no? Ano pala yun? And to add up lang din sa mga sinabi nyo kanina, naka-base din kasi yan sa sa values natin sa Pilipino, which is yung rin to katulad nito ng sa Eastern, like hindi lang sa mga Pilipinos yung Eastern thought kasi is it's more on the collective and not the individual itself. So mas pinapabor yung pagiging in a group, in a community. Kaya kapag kunwari, di ba yung kanina sabi mo, yung kapag DTS sila, yung kaibigan mo, pero ikaw hindi ka agree sa kanya, di ba? Pero syempre kasi dahil sila group sila na pressure ka na maging na lang din para makisama ka, kasi pag di ka nakisama magkakaroon ng problema, magkakaaway kayo. Ganun yung nangyayari din. And ayun. Dahil sa rin yan, napansin ko rin yan nung pandemic, yung 2022 election. Ayun. Diba, ang tawag yung nag-away-away na top of Yun. the friends. Tama. Kasi hindi pares ng pinag-receive. Yun. Kasi di ba may mga groups. Mm-mm. May Pink Lenny, Mm-mm. may DDS, and meron ni Marcos. Oo. Yun kasi yung yun din yung nagfo-form ng parang loyalty or ng pakikisama, being a group. Mas parang kasing mas na yung self na, uy, meron akong part na to, I'm part of this. Na-form yung self mo doon, na nai-improve yung self-esteem mo na part ako nito, meron akong group, na meron kaming pinapatunayan, ganun. Which is yun yung sa sa Eastern thought. So,
So guys, nag-ano ba kayo? Nagbabasa ba kayo nung Dark Outlet? Yung book ni Plato, Ako hindi ko pa nababasa yan eh. agoy, hindi nagbabasa ng ganon. Pero ngayon, ang ganda niya kasi yung mga theories din ma-apply mo talaga in real life. Like, so, tulad ng tripartite theory of the soul ni Plato. Yung ano daw, yung soul natin, nahalo siya sa 3 parts. Yung reason, yung spirit, tsaka yung appetite. Okay. Yung appetite natin, desire daw natin yun. So, bali naglalaban daw si reason tsaka si appetite sa mga actions na gagawin natin for temporary dominance. Tapos, ayun, ang purpose ng spirit, siya yung naging emotions sa gagawin natin. Ganon. So siya yung siya yung nag-mediator ng dalawa. Oo, siya. Oo. Siya yung mediator ng dalawa pag naglalaban sila. So, fight sila, ganun siya na-show. Tapos, pwede natin siya talaga ma-apply sa real life, no? Kasi, awag dito, kunyari, kapag gagawa ka ng assignment, tapos deadline bukas, Nako. tapos may urge ka, maglaro na lang, mag-ML-ML, Magabalo na yan. kasi lalo na, pa-end season natin, Diyos ko, Bakasyon na eh. tsaka baka pagpapasko na, hello, grind muna, tapos, ayun yung nagkakaroon tayo ng urge na, sabi yung doon, parang yung reason natin, ay hindi ako maglalaro kasi pasahan na nito bukas, kailangan kong gawin. Pero may bubulong sa yung demonyo dito, di mag-ML ka. Diba? Pero, ay, sige na nga, go na ka dante. Ganun, te. So, add ko lang, bakit nga ba ang lakas ng hatak ng appetite? Yung desire. Desire. Desire natin eh. Bakit nga ba ang lakas? Kasi nga, nasa consumerist society tayo. Nakadesign na yung mundo doon, yung mundo natin para ma-addict tayo sa mga ganyan na bagay. Yung mga laro na yan, parang mga psychological tricks lang siya para ma-boost yung ating dopamine, di ba? So, ang magandang dyan, yung peer pressure, di ba? Di ba? Yun nga, exam na nga. Exam na, mag-review ka na dapat. Chat yun sa GC. Ay, laro tayo, huwag tayo mag-exam. So, nagdadalawang isip ka, pre. Ayan na. Mag-review ka ako. Maglalaro. So, kapag hindi ka naglaro, ma-out ka na, hindi ka na in sa friendship nyo. Parang, na-let out ka na. Hindi mo na alam kung ano yung nalaro nila, kung pag nagkasama na kayo, tatapik nila. Hindi na-let out ka, di ba? So, kapag yun na, dun na papasok yung FOMO. Parang fear out of missing out ka na. So, hindi ka na in. So, no choice ka. Parang yung reason mo nawawala na. Hindi na makakalaban yung reason. So, yung nanalo lang, desire. Pwede yun, sasali ka na. Hindi, imbes na ma-improve mo yung rational self mo, rational self, nabubus niya yung, hindi na imbes na mabus yung rational self mo, yung rational thinking mo, hindi na siya, mas pinopromote pa ng society na maging na maging ganun ka, kasi nga naka-design na siya na ganun. Naalala ko dyan yung katagang YOLO. Yolo. You only live once. Kaya you will do things na alam mo kahit malinong, gagawin mo pa rin kasi. Nasa venture ka na. Minsan lang nga, ba't di mo gagawin? Oo nga, exam lang yan eh. Pasok rin natin dyan yung responsibilidad to siya. No, di ba nung mga bata pa tayo, simula nung elementary hanggang ngayon, Yes. hanggang ngayon rin. Dapat. Yung mga magulang natin, palagi tayong kinukumpara sa ibang kaibigan, no, yung mga anak nila, yung anak ng mga kaibigan ng magulang natin, di ba? Oo. Na kailangan i-prioritize natin yung responsibilidad natin upang hindi tayo mapahiya. Lalong-lalo na yung pamilya, no? Sila mama, papa, no? Di ba? Kaya may cultural root rin doon nanggagaling, no? So, sinabi nga sa kanina, yung spirit ang nagbabalance. So, kung nabalance ng spirit natin, yung appetite sa reason, makaka-create tayo ng mas better choice. Pero kung inuna naman natin yung appetite natin, inuna natin yung pag-ML, Desire. syempre, ang buhay natin pa-emo. Immortal. Di pa nga ako nakating dun eh. Syempre, pag nag-exam na, nga tayo. Wala tayong masasagot. Anong sasagutin natin to kung paano dinuro yung kalaban? Shotgun na naman.
Diba? Tapos, pero kung naging successful naman yung pag-balance, syempre, masasaya na tayo dun. Lagi natin ulit-ulitin natin yun na balance na yung appetite sa reason natin. Mas-shape na yung mga ating behaviors. And makakapag-build din tayo ng self-control sa ng ating discipline. And pag pinipihin natin lagi pag-i-study, nagiging proud tayo sa ating sarili, sa naging tayong responsabling tao na tayo. And kapag nag-give naman tayo sa impulses natin or sa urge na mga desires natin, nag-lead siya ng guilt and mas mababa ang lower esteem. Kasi, siyempre, pag nangyayari na, hindi ka nag-review, magsisisi ka. Kaya sabi nila, nasa huli yung pagsisisi. Natanda na, may tropa ka. Ano ka lang, idagdag ko lang din sa mga sinabi nyo kanina, di ba? Yung conflict na yan na kapag gusto mo maglaro or gusto mo mag-aral. And sa ano kasi, yung di ba kanya sinabi ko kanina sa may topic natin kanina, yung Eastern thought or yung Eastern perspective. May explanation kasi doon sa yung gusto mong mag-aral, di ba? Pero parang gusto mo rin, demonyo ka rin na maglaro ng ML, ng Valo. Kasi, either, yung self daw kasi natin is, parang gusto niya na ng relaxation. Or yung kaya nung sinabi mo, yung connection sa friends. Kasi parang maka-let out. Oo. Rin yun, na-explain mo kasi yun yung kunwari, niyaya ka, di ba? Pero kailangan mo mag-aral. Yung pakikisama na culture or na perspective sa perspective, yun yung reason kung bakit parang nagkakaroon ka ng gugulang ka na kung ano yung gusto mo gawin. Mag-aaral ka ba or magkakapaglaro ka para magkaroon ka ng bonding with your friends, ganun. And yung other side naman, which is yung mag-aaral, syempre, it's our responsibility nga, sabi mo, di ba? Tama. And yung rin kasi, sa Eastern perspective or sa Eastern thought, yung utang na loob sa parents Yung ayaw mo sila ma-disappoint. Kaya kailangan mo mag-aral. And yun yung bakit sila nagkakaroon ng laban is yung sabi ko, yung pakikisama and yung responsibilities and yung utang na loob sa parents. And meron din isa pa yung since di ba, kung di ka nag-aral, di ba, pag yung result mo mababa, meron shame. Yung hiya, disappointment. Ayun. And kailangan nga rin, di ba, yung sabi ko kanina sa Eastern perspective is yung yung mas binabalik natin yung social responsibility. So pag yung social responsibility mo, yung social status mo is parang bumaba kasi nga bumagsak ka kasi hindi ka nag-review, ganun, maapektuhan. Yun lang yung gusto mong i-share sa inyo. So, ayun guys, dahil sa simple tanong nyo, nakapag-buo kayo ng topics and sa akin. So, mamaya magbabasa ulit kami ng comments dyan. So, comment lang kayo ng kahit anong gusto nyo itanong sa amin. At magbabalik kami in 2 hours. Mamaya. Bye!